Inalis na umano ng Philippine National Police ang 75 PNP Police and Security Group na naka-assign bilang security detail ni Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na statement ni VP Sara, sinabi nito na si PNP Chief Police General Romel Marbil ang nag-issue ng kautusan kahapon July 22. Ayon kay VP Sara, hindi ito makakaapekto sa kanyang tungkulin. Magpapatuloy raw ang paghahatid ng OVP ng serbisyo, lalong-lalo na sa mga nasa liblib na lugar. Sa kabila ng pagbabawas ng security kay VP Sara, umaasa raw siyang makakatulong ito para mabawasan ang hinaing ng mga tao, kaugnay sa anyay paglaganap ng droga sa bansa, gayon din ang mga nabibiktima umano ng kriminalidad. Hindi pulis ang nagbabantay sa Vice Presidente kung hindi mula sa Presidential Security Command gaya ng mga nagbabantay sa Pangulo. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, karamihan sa mga ito ay mga sundalo. Kung meron mang pulis na nagbabantay, ito ay support lamang sa PSC. Gayunman, inamin din ni Chief PNP na nagre-recall sila ng mga security escort dahil kailangan ng PNP ng dagdag pwersa para magpatrolya. Hindi lamang anya opisyal ng pamahalaan ang tinanggalan kung hindi pati na rin yung mga retired general. We're making sure na tama po yung security. Hindi kami, because kahit ano po mangyari, part po ng trabaho po ng police is to secure everybody. Ang complaint po namin, sir, konti po yung tao namin sa police, para how can we go with our shift? Ito, kaya ang ginagawa namin, lahat na excess, babaw po namin. Dagdag pa ni PNP Chief Marbil, nasa 300 tauhan ng Presidential Security Personnel Group ang inilipat nila sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Tiniyak din ng Presidential Security Command o PSC na hindi sila magkukulang sa pagsisiguro sa seguridad at kaligtasan ni Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay PNP Chief Romel Marbil, hindi ganun karami ang tinanggal nilang security personnel sa bise. Noong 2022, inactivate ng Armed Forces of the Philippines para kay Sara Duterte ang Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG na isang hiwalay na unit mula sa PSG. Pagkatapos ay pinasalamatan ni Duterte ang AFP sa pag-activate ng VPSPG. Ayon sa isang Commission on Audit report, noong 2022, ay nagpakita na si Duterte ay mayroong 433 tauhan para sa VPSPG na 63% ng kabuuang bilang ng mga kawani ng OVP. Ang kanyang pinalitan, ang dating Vice-Presidente na si Leni Robredo, ay mayroon lamang 78 detailed personnel ng militar na itinalaga para sa kanyang seguridad. May kabuuang 433 katao ang nagsilbi bilang bahagi ng grupo ng seguridad at proteksyon ni Vice President Sara Duterte noong 2022, isang pagtaas ng 455% mula sa 78 detalyadong tauhan ng militar, sa ilalim ng Office of the Vice President noong 2021, sa huling buong termino noon ni Vice President Leni Robredo, ipinakita sa pinakahuling audit report ng Commission on Audit. Batay sa 2022 Annual Audit Report ng COA sa OVP. Sa 683 tauhan sa ilalim ng manpower roster nito para sa taon, 63% o 433 individual ang bahagi ng Vice Presidential Security and Protection Group. Isinasali nito sa 6 sa bawat 10 tauhan ng OVP. Ang kabuuang tauhan ng OVP para sa 2022 ay binubuo ng 174 na individual na umuokupa sa mga posisyon ng plantilla at 509 na individual sa hindi plantilla at o mga detalyadong posisyon. Binubuo ng plantilla positions ng isang elected individual na nauukol kay Duterte ay 2 presidential appointees, 70 coterminous employees, 72 permanent employees, at 29 na contractual at casual employees. Ang mga non-plantilla, detailed na posisyon, ay inookupahan ng 70 contract of service o COS personnel, 3 consultant, 3 protocol officers mula sa Department of Foreign Affairs, at ang 433 individual sa ilalim ng VPSPG. Inanunsyo ng Armed Force of the Philippines noong June 25, 2022. Ang pag-activate ng VPSPG bilang isang dedicated unit para sa seguridad at proteksyon ni Duterte at ng kanyang pamilya. Hindi tinukoy sa audit report kung lahat ng 433 individual sa VPSPG noong 2022 ay itinalaga ng AFP o kinuha ng OVP. Sa pangkalahatan, ang 683 plantilla,
noong plant area, at o detalyadong tauhan ng OVP noong nakaraang taon ay 27.66% higit sa kabuuang 535 tauhan noong 2021. Ang pagsusuri sa 2021 Annual Audit Report ng COA sa OVP ay nagpakita na ang opisina ay mayroon lamang 78 military detail personnel para sa taon. Pagkatapos ay ipinagtanggol pa ni Duterte ang mga numero ng VP-SPG, sinabi na kailangan ng karagdagang seguridad para sa kanyang mga tungkulin sa Marcos Cabinet, tulad ng Education Secretary at Co-Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sa panukalang 2.8 billion pesos na pondo ng Office of the Vice President para sa 2024. Na-question ng mga senador ang lumabas sa Commission on Audit Report na mayroong mahigit 400 security detail ang Vice Presidente. Kinumpirma ng OVP na mayroong 433 Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG as of December 2022. Binuoan niya ito noong June 2022 para magbigay seguridad para sa kasalukuyan at mga susunod na pangalawang pangulo. Wala rin umanong nilalabas na pera ang OVP para sa pasweldo sa security detail dahil binubuo ng mga miyembro o binubuo ito ng mga miyembro ng pambansang pulisya at Armed Forces of the Philippines. Is there an explanation for such a large number, as has been criticized in both the media as well as Congress? The determination on the number and deployment of VP-SPG personnel is largely dependent on the assessment of the AFP and the PNP. Depensa ni VP Duterte para umano ito sa ligtas at matagumpay na implementasyon ng lahat ng mga programa ng OVP at para na rin anya sa kanyang trabaho bilang co-chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ito na yung sinasabi nating handa ba si Sara sa consequences ng kanyang pagkalas sa administrasyon. Dapat handa siya sa mga magiging consequences nito. Kinumpirma mismo ni Sara na yung kanyang 75 na PNP personnel na naka-assign sa kanya, binawi na. Nung nanalo na si Sara, pero nakaupo pa si Duterte, nagpasiguro sila. Nag-create ng separate na parang Vice Presidential Security Group. Hindi, ibig sabihin, hindi nakukuha ng security sa Presidential Security Group. May sarili na malaking grupo na naka-assign lang sa Vice President. Ganon ang ginawa ni Duterte. Kay Leni Robredo noon, hindi. Yung unit na naka-assign kay BP Leni galing sa Presidential Security Group, kung ilan lang yung ibigay sa kanya, hindi siya nag-demand. Hindi abusado si Leni. Kaya lang, syempre, gagamitin na naman na issue yan ng mga DDS. So,